Ang lahat ng problema ay may solusyon. Kailangan nga lang maging tama ang iyong desisyon. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction video po ulit tayo mga tagapanood at ito po'y galing kay Showbiz Philippines. Nasa description po yung link ng kanyang channel. Bisitahin po at suportahan na rin. Pero bago po tayong magpatuloy, nais ko lang po kayong imbitahan, lalong-lalo na po sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel na huwag po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit na rin po notification bell para lagi pong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating yung babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na ito mga tagapanood. Let's do this! Buong detalye sa pagsuko ng It's Showtime at pagtigil ng noontime show sa loob ng 12 days mula October 14. Mayroon na nga lamang isang linggo ang mga madlang people na mapanood ang noontime show ng kapamilya channel na It's Showtime bago ito tuluyang magpahinga sa ere. Nanggap na kasi ng pamunuan ng It's Showtime at ABS-CBN ang desisyon ng MTRCB sa 12-day suspension ng kanilang programa na magsisimula sa October 14 matapos na maibasura ang kanilang apela sa paunang hatol ng mga kinauukulan. Anila sa statement na kanilang inilabas noong October 6, hindi na sila magsusumite ng panibagong apela sa Office of the President at malugod na susundin ang desisyon ng MTRCB. After careful consideration, ABS-CBN has decided not to appeal to the Office of the President the decision of the MTRCB on It's Showtime and instead serve the 12-day suspension starting October 14. We respect the authority of MTRCB, but we humbly maintain that the program did not break any pertinent law. Our heartfelt thanks to our viewers for their unwavering love and support for It's Showtime, which will return on October 28. Stronger and better than ever. Maraming salamat, madlang people. Noong i-anunsyo ng MTRCB ang kanilang suspension decision sa noontime show, sinabi ng ABS-CBN na magsusumite sila ng motion for reconsideration dahil naniniwala silang walang naging paglabag sa kanilang programa noong July 25. Nagsumite ang network ng kanilang plea noong September 18, ngunit dumating ang isang resolusyon na may petsang September 28 na nagsasaad na tinanggihan ng MTRCB ang mga MRs na inihain ng GMA Network Incorporated at ABS-CBN Corporation. Noong araw ding iyon sinabi ng ABS-CBN na natanggap na nito ang desisyon ng pagtanggi ng MTRCB sa kanilang ipinasang MR. We have received the decision of the Movie and Television Review and Classification Board denying our motion for reconsideration regarding It's Showtime and are currently exploring all our remedies and options. Ang susunod na hakbang na magagamit ng It's Showtime na kinumpirma naman ng MTRCB ay ang umapela sa Office of the President sa loob ng susunod na mga araw at isa pang MR ang idedirekta sa Malacanang kung ang palabas ay hindi makatanggap ng paborableng tugon. Kung tatanggihan ng Malacanang ang kanilang MR, maaaring dalhin ang kaso sa Court of Appeals at pagkatapos ay sa Korte Suprema na siyang may huling desisyon sa usapin. Ang 12-day suspension ng It's Showtime ay magsisimula kapag nagamit na nila lahat ng paraan para matigil ang suspensyon o kung pipiliin ng programa at management na sumunod na lamang sa kautusan. So parang ang pipiliin na lang po siguro ng management ng It's Showtime at ng buong It's Showtime po is yung iserve na lang po siguro yung kanilang suspension. Parang hindi na po ata sila lalapit sa Office of the President para magbigay ng kanila o magpasa ng kanilang motion for reconsideration. So siguro nga naman baka abala pa. Pero sana lang kasi nung matagal-tagal pa nang pinatawag sila ay tumalima na po agad sila eh. O hindi pa nga dapat sila nung pinatawag nung ano pa lang po mga tagapanood nung nangyari ito, dapat kinabukasan nag-public apology na lang po sila. Siguro po sa ganun mga tagapanood, yung inamin nila, tinanggap po nila yung kamalian. Baka po hindi humantong dito sa suspension eh. Tapos nagtuloy-tuloy pa po kasi yun eh, bukod sa mga ginagawa nilang parinig at hindi po pagsusorry, marami pa pong mga eksena na tila tingin po ng iba ay paglabag. Nakakaladkad nga po yung pangalan ng mga TVJ dahil nga po yung isa doon ay ang chairperson po ng MTRCB ay si Lala Soto, which is anak po ng isa sa TVJ na si Tito Sen po.
Kaya po ang tingin po ng mga sumusubaybay sa It's Showtime is parang ano po, bias. Dahil bakit It's Showtime lang daw po yung masususpinde. Eh, kung tutuusin po mga tagapanood, eh, It's Showtime naman po talaga eh, merong mabigat na grounds para po masuspinde. Kaya nga lang po, siyempre yung mga ibang mga supporters, hindi po nila matanggap yun na talagang hinihila nila. Talagang tinutuligsa nila yung MTRCB dahil dapat pati kung masususpindi ang Showtime, dapat masuspindi din daw po yung A80 ng TVG. Hindi po ba? Which is, wala po ako nakikitang ano dun mga tagapanood na grounds bakit masususpindi dahil ang sa A80 naman po, lahat ng pagkakamali nila, lahat po ng reklamo nila, agad-agad po humihingi sila ng dispensa, agad-agad po na nagre-report sila sa MTRCB, nagpa-public apology po agad sila po mga tagapanood, iba po sa kaso ng It's Showtime. Hindi po natin pwedeng ikumpara yun dahil medyo mabigat po talaga yung nangyari sa It's Showtime kaysa po dito sa A80. Matatandaan na noong September 4 ay inihayag ng MTRCB ang kanilang desisyon na suspindihin ang noontime show sa loob ng 12 days dahil sa isang insidente na naganap sa kanilang live airing. Ang suspensyon ay ibinigay ng ahensya sa It's Showtime matapos maghain ng reklamo ang mga manonood kaugnay sa pangyayari noong July 25 kung saan kumilos umano ang mga host na sina Vice Ganda at Ayon Perez sa isang hindi naaangkop na paraan para sa mata ng mga batang kasama sa segment nito na Isip Bata. Ang pagdila ng icing mula sa kanilang mga daliri ay lumikha ng samut-saring reaksyon sa mga netizens. Ang iba ay nagsabing hindi magandang ehemplo ang makita silang dalawa sa pagdila nila ng daliri with feelings sa harap mismo ng mga batang kasama nila sa programa. Habang ang iba naman ay nagsabing walang masama sa kanilang ginawa at nalagyan lamang ng mali siya ang kanilang aksyon. Maging ang mga magulang ng mga bata sa Isip Bata segment ay nagpahayag ng kanilang suporta para sa noontime show at sinabing hindi nila nakita ang insidente bilang indecent o malicious. Nanindigan ang ABS-CBN na hindi nilabag ng It's Showtime ang mga patakaran ng MTRCB sa kanilang July 25 episode. Kasabay nito tiniyak ng broadcast network sa board na hindi kailanman nilayon ng programa na saktan ang mga manonood. Sinabi ng network na ang layunin nito ay magbigay aliw at pag-asa at pasayahin ang kanilang mga manonood. Nakuhaan din ng pahayag ang resident clinical psychologist ng programa para sa segment na Isip Bata at maging siya ay nagsabing wala itong nakikitang masama sa mga pangyayari noong July 25. Ayon kay Dr. Camille C. Garcia, CEO at Administrator ng Clinic of the Holy Spirit Incorporated, sinabi niya na ang kanyang 3 clinical psychology interns ay regular na nagsasagawa ng pre-briefing sa mga bata bago sila lumahok sa programa. Sinusubaybayan din nila ang mga bata sa panahon ng programa o segment at nagsasagawa ng regular na debriefing pagkatapos ng segment. Ang mga interns ay nagpahayag na walang significant observations o concerns habang nasa segment ang mga bata. Ani Dr. Camille, a person's individual experience or circumstance shapes his or her perception, including that of sexual activity or malice. In this case, a person, especially a child, who does not yet have sexual awareness will not perceive the act of licking food or icing from one's finger as malicious or sexual. Therefore, the children present during the subject show, who were 7 years old and below, and even children watching will not ordinarily perceive the subject conduct as sexual or malicious. Sabi ko nga po mga tagapanood sa mga nakaraang kong video, kapag ikaw po iniidolo mo talaga yung isang programa na yon, lahat po ng gagawin nila doon ay hindi mo po talaga makikitaan ng kalaswaan o malisya. Pag ikaw po hindi mo sinisubaybayan doon at minsanan ka lang manood, ganun po talaga mararamdaman mo, magkakaroon po ng malisya para sa'yo. Yun lang naman po ang nag-report doon yung mga taong feeling nila yung mga taong malisyoso talaga, binigyan nila ng mali siya yung ginawa nila Vice Ganda. Maging yung kila Tito Senden, ganun din naman ni-report Kaya nga lang po, mas matindi po yung grounds sa kanila Vice Ganda kasi sa harapan mismo ng mga bata. At paulit-ulit ko rin pong sinabi sa mga nakaraang vlogs ko na hindi lamang po isang tao lang ang magdidesisyon dyan sa MTRCB. Grupo po yan, isa pong pamunuan yan. Pero inyo po, nag-inhibit nga po, hindi na sumama doon sa pagboto
yung CMTRCB chair si Ma'am Lala Soto para hindi po mabigyan ng kulay. Hindi po ba mga tagapanood? Kaya lang talaga, siyempre, alam naman natin po ngayon paulit-ulit ko nga sinasabi dito, hitik sa bunga ang AAT ngayon ng TVJ. Kaya talagang pilit nilang pinupukol, pilit nilang pinapabagsak. Dagdagan pa po ngayon mga tagapanood, natuloy ang suspension nitong Showtime. Naku, sabi ko po sa inyo dyan, marami po ang matang nakamasid ngayon dyan sa AAT. Konting kibot lang yan. Tingnan nyo po, i-call out nila yung MTRCB dahil feeling nila malaswa yung ginagawa na yun mga tagapanood. So yun lang po mga tagapanood, nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to at kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video nating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang. Wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.